Hano ng GMA Iloilo. Unahin po natin ang aklan, Steve. Igan, yung mga evacuees dito sinisikap makapagpahinga sa gitna ng pagod at takot sa pagharap kay Bagyong Yolanda kanina. Hindi lamang dito sa ating kinaroroonan sa Kalibo, Aklan, kundi sa buong Panay Region ay walang supply ng kuryente, kaya ang mga residente pilit kinakapas sa kadiliman ng pag-asang muling makakabangon sa paghagupit ni Bagyong Yolanda. Sa gitna ng dilim dahil sa kawalan ng kuryente sa buong Aklan, tuloy pa rin ang paglilikas sa ilang residente. Nagbabala pa nga ang ilang nag-iikot na bombero sa posibleng pagtaas ng ilog bandang alas 8 ng gabi. Ang ilang residente pabalik-balik sa tulay na ito para silipin ang level ng tubig. Pero sinimulan na rin ang clearing operation sa epekto ng bagyo, kabilang ang mga nagtumbahang poste. Buong maghapon kung nasaksihan ang pananalasa ng bagyo, nilipad ang ilang bubong, pati ilang signages. Natumba naman ang opisina ng cashier na ito, pati ang ilang puno. Napinsala rin ang 3 palapag na gusali na aming tinuluyan. Habang ang mga evacuees sa Kalibo Sports Complex inilikas ulit dahil nasira ang bahagi ng bubong ng complex. Sa Ibahay, Aklan, nasira ang maraming bahay, pati ang evacuation center na ito. Naging matindi ang hanging dinala ng Bagyong Yolanda dito sa Iloilo. Sa bayan ng Dumangat, itinumba ng hangin ang malaking punong ito na halos sumakop sa binagsakang kalsada. Kaya tulong-tulong na pinutol ng mga residente ang puno. Ilang bahay rin ang hindi nakaligtas sa hagupit ng hangin. Ang bubong ng kubong ito, nilipad. Sa mismong Iloilo City, nadaanan naming nabuwal ang ilang puno, traffic sign, pati ilang barrier. Habang sa Fort San Pedro, humampas ang naglalakihang alon. Sa Rojas City, ng katabing probinsya ng Capiz, isang ginang naman ang inabot ng panganganak sa evacuation center. Pinangaralan ng bata na Yolando, sunod sa pangalan ng Super Typhoon. Igan, Vicky, bukas ay magdedeklara na nga ng state of calamity dito naman sa buong probinsya ng Aklan, at agad daw nilang pasisimula ng clearing operations para maabot yung mga isolated na barangay at mga munisipalidad na kung saan marami sa mga poste ay nagtumbahan sa mismong kalsada. Kasama ang report ni Carol Subehano ng GMA Iloilo mula rito sa Kalibo, Aklan. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi. Sa Central Visayas, napuruhan naman ang mga probinsya ng Cebu at Bohol. Tinutukan niya ni Bam Alegre at Bex May Humawas ng GMA Cebu. Unahin natin ang Bohol. Bam? Lala, iniwan ng Bagyong Yolanda ang probinsya ng Bohol sa kadiliman, blackout sa kalakhan ng lalawigan dahil nagmumula yung kuryente rito sa Leyte. At di pa nga nakakabawi yung karamihan sa mga Boholano sa lindol noong Oktubre. Naranasan naman nila ang lakas ng isang super typhoon. Narito ang ulat. Malalakas na alon ang humampas sa Baclayon, Bohol sa kasagsagan ng Bagyong Yolanda. Nagkaroon naman ng storm surge sa bayan ng Anda. Habang sa Gindulman, 2 barge ang sumadsad at tumagilid sa laot. Ligtas ang 15 sakay ng mga barge. Isang tripulante ang hinahanap. Napakalakas din ang hangin dala ng bagyo, dahilan para mabuwal ang maraming puno, gaya sa Tagbilaran City. Gayon din sa bayan ng Ubay. At ang punong ito sa bayan ng Clarin. Sa Mabini, may ilang sa kuweba ng pupog sa ilalim ng bundok, piniling lumikas. Di alintana ang peligro ng pagguho. Nakalikas naman ang mga residente sa dalampasigan ng Hagna nang mawasak ang 4 na bahay dahil sa ipo-ipo. Umapaw naman ang dam sa bayan ng Pilar, maging ang Abatan River sa Cortez. Nagkaroon din ng landslide dito sa Liloan, Cortez, pero hindi katulad noong Oktubre na kabi-kabila yung pagguho ng lupa dahil sa lindol. Ngayong Bagyong Yolanda, kakaunti lang ang naitalang landslide. Pasalamat lang kami na tapos na. Salamat kami nga ligtas di sa malakas ang hangin doon sa amin, taloon. Signal number 3. So far, as out now, still manageable yung namin dito sa Bohol. The DRRMC of the different towns are still managing their own area of responsibilities. Sa Cebu City, kita sa lakas na hangin at nagngangalit ng mga ason ang lupit ng Bagyong Yolanda. Sa lakas din ng ulan, pahirapan ang biyahe. Humambalang pa sa mga kalsada ang maraming puno. Kaya kahit mga motorsiklo, hindi makadaan. Ang ilan namang natumbang puno, uminsala sa ilang bahay
poste ng kuryente at maging pampasaherong jeepney. Nahulog naman ang bahagi ng glass window ng Civic Center ng Danau City. Ang bubong ng ilang bahay tinangay ng malakas na hangin. Hanggang tuhod din ang baha sa lugar. Nabunot pa ang haligi ng isang bahay. Nabagsakan naman ng puno ng niyog ang harapan ng isang jeepney. Ang ilang pasahero nagalusan. Maraming puno rin sa bayan ng Compostela ang natumba. Sa Binalbagan, Negros Occidental, tila sumasayaw rin ang mga puno sa hangin tila umaalulong. Lala, kasama ang ulat ni Bex May Humawas ng GMA Cebu. Ako si Bam Alegre, live dito sa Tagbilaran City, Bohol. Ang inyong saksi. Pinambalo sa malalakas na alon ng ilang coastal areas sa Catanduanes, Camarines Sur at Albay. Umabot pa na hanggang 8 metro ang taas ng alon na sumira at tumangay sa ilang bahay. Saksi, si Mark Bongat ng GMA Bicol. Sa kasagsagan ng bagyong Yolanda, malalakas na alon ng humampas sa pier ng Vera, Catanduanes. 6 na barangay ang tinamaan ng mga alon. Ang mga residente ay naisip sinagit ng mga otoridad. Nauna namang inigitas ang aabot sa 100 pamilyang nakatira sa tabing dagat. Ang bayan ng Digmoto, tinamaan din ng storm surge. Ano ng tsunami ang storm surge? Nagpabaha sa Port of Natos sa Pangay, Camarines Sur. Limampung bahay sa barangay Nato ang nasira ng mga alon. Walang nasawi o sugatan dahil kahapon pa nailitas sa kalapit na simbahan ng mga residente. Storm surge din ang nalasa sa mga bahay sa Laguna Gold sa bayan naman ng San Jose. Ang 7 hanggang 8 metrong taas ng mga alon sumira sa mga bahay at mga ipakaiba. 4 ang nasaktan, 2 sa kanila muntik ng malunod. Sa bahay naman ng Santo Domingo Albay, ilang bahay sa tabing dagat ang tinasok ng alon. Namarin sa iba pang bahagi ng Albay ang lakas ng bagyong Yolanda. Ang Legazpi City magdamasnulan. Ilang puno rin ang tinatumba ng bagyo. Mula sa Camarines Sur, ako si Mark Bongat, ang inyong saksi. Naapektuhan din ng bagsik ng Super Typhoon Yolanda iba pang lugar sa Southern Luzon. At tinutukan niya ni Rida Reyes at Trisha Zafra. Unahin natin ang Masbate. Rida? Lala, malakas pa rin ang hangin pero bahagya ng kumalma ang panahon dito sa Masbate. Taliwas yan sa ating naranasan sa buong maghapon. Nasaksihan ko ang pagtakbo ng mga residenteng ito. Takot na takot sa tila, umuungol na tunog ng hangin, kasabay ng malakas na ulan. Puno man o poste, isa-isang itinumba ng malaipo-ipong hangin. Dinurog ang ilang bahay at gusali. Isang patay ayon sa huling monitoring ng mga otoridad matapos makuryente. Sa sobrang lakas ng hangin at ulan, itong barangay hall tuluyang nawasak, pintuan na lang na yung natira. Ang problema, yung mga iba't ibang bahagi nito ay napunta sa kung saan-saan, tinangay hanggang dun sa kabilang side ng kalsada. At ang inaalala ngayon ng mga residente, yung mga riyero na hanggang ngayon ay nakabitin pa rin doon sa tuktok ng puno, hindi nila matanggal yan dahil hanggang ngayon ay kami ay hinahagupit pa rin ng napakalakas na bagyo. Kinagabihan, umalma na ang paligid, pero binalot ng dilim ang buong lalawigan. Bagamat may mga nasa evacuation center pa, may ilang bumalik na sa kanilang mga nasirang tahanan. Okay lang masira yung gamit, wag lang yung mawawala ng ano. Hindi pa kayo makatulog ng maayos kasi hinahandaan pa namin yung hindi namin alam kung ano pang kasi hindi pa naman nakalayo yung bagyo. Dito sa Oriental Mindoro, ilang signages ang binuwal ng malakas na hangin. Ang maraming lugar na kahapon pa naghalos tila ghost town dahil nilisa ng mga lumikas na residente, nabalot naman ng dilim dahil sa kawalan ng kuryente. Sa kabila ng pagbayo ng bagyo simula pa lang tanghali, may mga inililikas pa rin bandang hapon. Ginawa na ring evacuation center ang bodegang ito ng Palay. Kasi natatakot din po kami kasi yung bahay namin medyo hindi na po matibay. Ang pribadong bahay na ito, blessing pa rin po sa akin, sa buhay ng pamilya ko, na nakatulong tayo. At ang simbahang ito na sinilungan ng 13 pamilya at 40 stranded na pasahero.
Sana po tumigil na yung bagyo. Para makaalis na rin kami, makauwi na kami sa aming mga tahanan, mga probinsya. Sa ngayon, Lala, ay wala pa rin supply ng kuryente sa buong lalawigan ng Masbate. At kasama ang ulat ng Tisha Zafra na nasa Oriental Mindoro, live mula rito sa Masbate, ako si Rida Reyes, ang inyong saksi. Nakaranas din ang pagulan ng ilang lugar sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Sa Laguna, umapaw ang Laguna Lake. Bunso ng ulan dala ng bagyong Yolanda. At live mula sa Santa Rosa, Laguna, saksi si Marisol Abduraman. Marisol. Igan, bagamat ambon na lang ating nararanasan ngayon, kung ikukumpara sa malakas na ulang naranasan natin kanina, nakakaranas pa rin tayo ng napakalakas na hangin. Sa pinakahuling impormasyon ay binigay po sa atin ni Vice Governor Ramil Hernandez ng Laguna, umapon na raw ang Laguna Lake kaya pinalikas ng mga residente na nakatira sa gilid ng lawa. Animoy galit at hindi maawat ang pagbuhos ng napakalakas na ulan kung alas 6 ng gabi kanina. Nag-zero visibility na nga dito sa Santa Rosa, Laguna. Ilang minuto lang ang nakalilipas simula na makaranas tayo ng napakalakas na pag-ulan, eto ng sumunod na eksena. Nakakatakot ang napakalakas na ragasan ng tubig dito sa creek. Sobrang taas na rin ng tubig. Sa katunayan, umapaw na ito at umabot na nga dito sa kalsada. At maging dito ay ramdam na ramdam natin ang lakas ng ragasan ng tubig. Pati ang aming news van, inabot sa napakabilis na pag-apaw ng tubig. Ilang residente ang inilikas. Bumuhos din ang matinding ulan sa Cavite ngayong gabi. Sa lakas ng hangin, ang ilang signages nagbadyang lilipa rin. Inulan din ang Metro Manila na nagpabaha sa ilang bahagi tulad sa Sucat, Parañaque. Igan at dahil pa rin sa masamang panahon, sinuspindi na ang klase sa lahat ng antas bukas. Live mula rito sa Santa Rosa, Laguna, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Naglandfall po sa ika-6 na beses ang bagyong Yolanda na bahagya lang humina. Ang update sa bagyo ay atin na ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mantani. Iga, nakataas pa rin ang storm signal number 4 dyan sa extreme northern Palawan, kabilang na ang Calamian Group of Islands. Signal number 3 naman sa nalalaming bahagi ng northern Palawan, kasama ang Puerto Princesa at sa occidental Mindoro. Signal number 2 naman sa oriental Mindoro, Lubang Island, Romblon, Cuyo Island, Aklan, Antique, Iloilo at Capiz. Signal number 1 naman dyan sa Masbate, Marinduque, Batangas, Burias Island, Negros Provinces, Guimaras at Cebu. Namataan ng pag-asa ang mata ng bagyo sa layong 30 kilometers dyan sa may west of Coron. Taglay ang lakas ng hangin, umaabot pa rin sa 195 kilometers per hour malapit sa gitna, pero umaabot sa 230 kilometers per hour ang bugso nito. Kumikilos ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. At bandang alas 8 ng gabi, muli ay naglandfall nga ang bagyong Yolanda dito sa may Busuanga, Palawan. Ika-6 yan sa kanyang landfall. At dahil una na ito naglandfall dyan sa may Giwan, Eastern Samar, pagkatapos ay dyan sa Dulag, Tolosa area, sa may Leyte, sa Daan Bantayan, dyan sa Cebu. Pang-apat dito sa may Isla Bantayan, dyan din sa Cebu. At pang-5 landfall nito ay dyan sa Concepcion, Iloilo. Kumikilos ito ngayon patungong West Philippine Sea at sa Taya ng Pag-asa. Posibleng alas 2 ng hapon bukas ay lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat sa storm track naman ng Weather Central, Sabado ng umaga ay posibleng nakalabas na ito ng PAR. Kaya paalala pa rin po mga kapuso, patuloy na maging alerto at I am ready sa bagyong Yolanda na hinahanay na bilang isa sa mga pinakamalakas na bagyong naglandfall sa kasaysayan. Igan? Maraming salamat, Bang Tani.